Magandang hapon, Pilipinas. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Matapos nga itong sama ng panahon, itong mga nakalipas na araw, naku posible pa rin ang mga pag-ulan ngayong araw po yan ng Martes. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon ITCZ o Intertropical Convergence Zone, itong partikular na nakaapekto dito po yan sa Mindanao hanggang sa Visayas, pati na rin sa probinsya ng Palawan. Sa mga susunod na oras, paghandaan lamang natin itong maulap na kalangitan na may kasamang mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan dito po yan sa mga probinsya. Nasakop nito Visayas hanggang dito sa may Mindanao, gayon din dito sa may probinsya ng Palawan. Dito naman sa atin sa Metro Manila at sa natitirang bahagi nitong Luzon, inaasahan naman natin itong bahagya hanggang sa maulap na panahon at posible pa rin itong mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Samantalang ayon naman sa Pag-asa sa ngayon, wala pa tayong namamataang bagyo. Gayunman, isang grupo ng kaulapan itong ating binabantayan, partikular po yung namataan dito sa may silangan ng Visayas. Kaya manatiling nakatutok lamang dito sa Pag-asa, Telebisyon ng Bayan at Panahon TV para sa iba pang updates. Balita sa labas ng bansa, wildfire sa Amerika nagpapatuloy. Batay sa huling datos, 2 ang patay at 3 ang sugatan sa wildfire na nasumiklab sa may bahagi nitong Lake Isabella sa may California. 70 square miles na ang lawak ng apoy at bagamat 40% nito ang nakontrol na, ito na ang tinaguriang most destructive o pinakamapaminsalang wildfire sa kasaysayan ng bahaging ito ng Amerika. Sa ngayon, 200 bahay ang nasunog habang nagbabadya pa rin kumalat ang apoy sa 2,500 pangkabahayan. Bagamat hindi pa kumpirmado, matatandaan ang pag-init ng mundo ay iniuugnay din sa pagsiklab ng mga apoy lalong-lalo na sa mga kagubatan. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa kami matapos ang isang paalala. Air 21 introduces a new way of rewarding. The Air 21 Purple Rewards for consignees. Recipients will earn points upon receiving a package. These points can be used to redeem exclusive Air 21 gift items such as eco-friendly bags, flashlights, tumblers, organizers, flash drives, and power banks. The Air 21 Purple Rewards, thrilled with surprises! Malalakas na bagyo, matinding tagtuyot, pagbaha at wildfires. Ilan lamang ito sa mga nakikitang epekto ng climate change o kakaibang pagbabago ng klima ng mundo. Kaya naman kumbinsido ang isang eksperto na napapanahon ng baguhin ang mga disenyo ng mga gusali para makapag-adjust sa extreme weather events. Ayon po kay Brock Schroeder, na Managing Director ng isang engineering firm sa Canada, matapos ang baha at wildfires sa kanilang bansa ay naumpisahan na ang pagbabago ng disenyo ng mga istruktura na mas nakapapag-adapt sa pagbabagong klima ng mundo. Dapat na rin anyang ikonsidera ang mga epekto ng climate change sa pagbalangkas sa mga umiiral na building codes, hindi lamang sa Canada kundi maging sa iba't ibang bahagi ng daigdig. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Jonio. Magandang hapon po sa inyo lahat.